Hello mga kamamshis, kinamatisang dilis naman ang gusto kong lutuin ngayon. Magluluto ako nito kasi nung nakaraan ko pa gustong kumain ng dilis. 2,000 years later. Nagumpisa na nga ako mag-init ng kawali rito. Nilagyan ko na ito ng mantika. Minsan kasi talagang may nahanap ang mga dila natin na may gusto tayong kainin. Nang mainit ang mantika, inilagay ko na itong dilis. Huwag nyo lang tatagalan at baka naman masobrahan sa tigas ang dilis. Katamtaman at mahinang apoy lang ang gawin nyo para hindi matusta ang dilis. Dahil manipis at maliliit lang itong dilis na nabili ko. My God! Wow! Minsan talaga mahinahanap-hanap tayo na gusto nating kainin. At masarap din magmukbang. Sa dahon ng saging ilalagay lang ang ganitong dilis. At maglagay lang ng ibang putahe. Tapos may kanin na, busog na at solve na tayo dun. Huwag lang mukbangin ang hindi dapat mo mukbangin. Inahon ko na muna itong dilis. Yung mantika sa kawali hindi ko na tinanggal at dito na ako magigisa. Una kong ilagay itong bawang. Medyo iba-brown lang ito ng kaunti. Masarap talaga kapag kumpleto sa ricado ang ating niluluto. Kahit na ganitong putahe lang ay mapapasarap mo na. Lalo na kapag hinahanap-hanap ng dila mo, talagang gusto mong masarap ang iyong niluluto para satisfied ka doon sa hinahanap mong lasa. Kaunting gisa at mekos-mekos lang ng kaunti. Mabilis lang itong gawin. Pwede nyo itong gayahin sa bahay ninyo mga mamshi. Kung simple at kontento ka na sa ganitong pagkain, ay mabubusog ka na talaga, hindi ka na maghanap ng ibang putahe. Kung hindi ka pa kontento ay talagang maghanap ka ng iba. Pero ganun talaga sa buhay natin. Kapag hindi pa tayo masaya at kontento ay naghahanap pa tayo kung anong ikaliligaya natin. Siyempre tayo ang nakakalam kung anong ikakasaya natin. Naglagay nga ako ng oyster sauce, maliit lang na pack ang inilagay ko at imekos-mekos nyo lang ng kaunti. Ito ang magpapadagdag lasa doon sa gagawin kong dilis. Haluin lang itong mabuti. Tuloy-tuloy lang sa iyong ginagawa at huwag kang mawawala ng pag-asa kung masaya ka naman sa ginagawa mo. Sa pagluluto naman kung hilig at masaya ka sa ginagawa mo at may kasamang pagmamahal ang pagluluto mo ay talagang masarap ang kalalabasan kahit na simple lang ang mga ricado nito. Naglagay nga ako ng kaunting paminta. Tansya-tansya lang ang ginawa ko dito at naglagay rin ako ng kaunting asukal. Pangbalanse lang sa lasa para medyo may tamis nga itong dilis. At ito na nga, napakabango na talaga ng amoy at gustong-gusto ko nang kumain. Pero si Aika baka hindi kumain ito mamaya. Medyo may anghang kasi ito at nilagyan ko ng sili green. Mas masarap kasi kapag medyo may anghang at pampatanggal lang sa din sa ating niluluto. Mabilis na nga ito maluto, konting maykos na lang. Ito na nga ang kinalabasan ng aking dilis. Luto na siya at napakasarap na talagang tingnan. Ihanda na ang inyong mga kanin. Nice. Mapaparami na naman ako ng kain nito. Kakain na rin ako pagkatapos nito. At wala pa rin si Aika kasi nasa school pa siya. Pero may nakabukod na rin na ulam si Aika. Nagprito na ako ng pritong tilapia. Isa rin naman yun sa mga gusto niya. Basta may sasawa na toyo at kalamansi. At huwag kakalimutang tikman ang ating mga niluluto, mga kamamshi. Siyempre sa unang subos, titikman na po natin kung sakto lang ang naging lasa niya. At ganito nga ang naging resulta, nagulat ako. First time kong ginawa na may oyster sauce. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye-bye!